Hi, I'm Dance. Bago ako mag-ikot around Japan this week, kailangan munang i-prepare si Megumi. Tires? Check. Oil? Check. Linis? Konting vacuum? Check. Gasolina? Konti na lang, pero laban. At wallet? Mukhang titirik na. Sa ating episode for this week, unti-unting nagiging malinaw ang lahat. This is the week when the road starts making sense. Hinati ko sa 6 small chapters ang episode na to. Chiba, Mishima, Tahara, Toyota, Yokosuka at Shichiro. Iba-iba ang ruta, iba-iba ang lesson. First destination, Chiba. 5 long hours on the road. And somewhere between silence and engine noise, life made sense a little. Mount Fuji appeared like a quiet reminder. Strong, steady, peaceful. Every time I see it, parang may nawawalang bigat sa dibdib. Then came Tokyo. Bright lights, tall buildings, and a rush of energy. It felt like a contrast from calm to chaos, from quiet healing to loud dreams. And maybe that's what maturity looks like. Learning to embrace both. I'm actually from Tokay branch, pero this time, Yokohama branch wanted to try my service. Kaya temporarily, inilipat muna nila ako doon. They gave me a special assignment to interpret a construction-related seminar for prominent company. Binigyan ako ng kumpanya ng hotel accommodation. 2 nights sa Toyoko Inn with free breakfast pa every morning. Dito na tayo eh. Siguro walang bakante. Bakante na parking, kaya siguro i-stop tayo. Dito tayo mag-check-in sa Toyoko Inn. Then day 3 sa Graces Hotels. Uy, interpreter ako pero parang business traveler ang vibes. It's gonna be a long week ahead. Grabe. This week felt like one long stretch of highways, appointments, and deadlines. Work schedules, gigs, visits, travel plans, vlog editing, tapos dapat may tulog pa in theory. Ang job site, boom! Industrial city zone. As in, puro factory lines, machines, steel, construction tools, and equipment. Pero in fairness, kaya kong i-handle yung assignment na to with confidence. Dito ko na-realize, nag-improve ako. Nagmamature na pala ako sa aking trabaho. Hindi ko man kabisado yung mga malulupit na kanji.
Pero kinaya kong humarap sa mga N2 level employees at Japanese sensei for their seminar as their interpreter with confidence. Na-meet ko yung mga IT people na nagtatrabaho doon. And for the first time in a long time, may nagsabi ulit sa akin, "Apply ka dito. Bagay ka sa company namin." Wow, di ba? Alright, so nakalipas na ang ating mission dito sa Chiba. Actually, 2 days yon na training session. Day 1, day 2, magkaiba ng grupo. Pero same topic siya. Well, ang hagandahan, no, may idea talaga ako sa topic. Aerial platform vehicle. Lifter, may mga ganun tawag guys. Elevated platform vehicle, mga ganun. Well, ito yon, no, ganyan siya. So, ganyan yung topic. So, actually, may idea ako. Kasi nga, dati ako nag-gemba dito sa Japan. Hindi na siya bago sa akin. So, napakadali lang ng explanation. Relate ako. Tuwang-tuwa sa akin yung sensei. Kinusap niya ako ng private. Kapag ba may mga tanggap ako na mga seminar, pwede ka ba na makontak? Pero personal na, hindi na labas na ng kaisya, sabi sa akin. First time kong naka-receive ng ganong offer. Ganun ba sila natuwa sa akin? Ganun ba sila na-satisfy sa service natin? Very proud talaga ako sa nangyari ngayon. Happy talaga ako sa naging result ng ating service dito sa Chiba. Nagkaroon din ng chance na magkita kami ni Sir John. Dating ka-workmate, career talk, life talk, at biglang may spark na direction ulit. Ito na yun, the road to maturity. Next stop, Mishima. I always say si Megumi ang kasama ko sa lahat ng biyahe. Pero si Lord talaga ang tunay na driver. Siya ang tsuper ng aking buhay. Ako lang yung madalas makulit sa ruta. Nagkita kami ni Sir Jervin. Kumain, nagkwentuhan. Simple lang pero ramdam ko yung grace. Maraming pabitbit. At ayun, pinahiram pa ako ng pang-tolfi ko. Hindi ko hiningi, pero binigay niya. Provision, blessing, right on time. Ito yung tinatawag kong the road to provision.
Sa Tahara, puro preparation. Work turnover ni Ito-san. Malinaw, detailed, organized. Parang sinasabi ni Lord, "O Dens, paghandaan mo na ang next level mo sa trabaho." Hindi glamorous, hindi exciting, pero kailangan. Ito yung chapter na The Road to Preparation. Alright, good morning! Okay, so ngayon din pupunta tayo ng Toyota. Time check, it's 3:37 in the morning. Madaling araw. Today is November 15. Sa Yasumiko sakay siya or sa aking company. Ako ay day off. Susunduin natin yung Indian trainee or trainees, dalawa sila, at hihatid sa airport. Ito ang ating schedule ngayon. Sasamahan niyo ako sa ating vlog. Let's go! Okay, so we're here inside sa apartment ng mga trainees. Ang dami palang building dito. Ako naligaw ako. Letter A daw eh. Pero nakita ko dito letter D. This is letter D. This letter A daw sila. Okay, try natin check dito. Ito na sila. Nag-service ako sa dalawang Indian trainees papuntang Chubu International Airport. Ayun, naging instant tour guide, instant interpreter, instant kuya. And you know what? Nakakaantok dahil sobrang aga. Pero fulfilling. Sometimes, purpose looks like service. Quiet, simple, unnoticed. This is for my vlog. Ito ang road to service. Now we drive to Yokosuka. Pick up si Miss Justy sa Tokoname, si Arlan sa Nagoya. Parang may event oh. Dito daw muna tayo tugtog. Mukhang may guest tayo dito ah. Ha? Guest daw tayo dito. Kaya na ba tayo nahanap daw? Parang huli. Hulihin daw. Dito na ngayon sa ating first stopover dito sa Hamamatsu. Okay, so meron mga event doon sa lugar na yon. Right, so mga 3 hours pa from here yung ating biyahe papunta sa Yokosuka. So naghanap lang kami ng pampasalubong para kay birthday boy, kay Nordan. So dito kami bibili. Yan. Right now, CR muna tayo.
Practice sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe. Literal na mobile rehearsal. Pagdating sa bar, boom! Kanta, jamming, compliments, tips, good feedbacks from the celebrant Norlan na siya rin bar owner. Pagod? Sobra. Masaya? Grabe. Madaling araw, natulog na lang kami sa loob ng sasakyan sa Ibina. Ito yung moment na ramdam mo yung calling mo. The road to joy and calling. Supposed to be last stop, Shinchiro. And guess what? Di ako nakapasok. Not because tinamad ako, kundi dahil pagod na talaga ang buong katawan ko. Minsan, the most spiritual thing you can do is to rest. Alright, so we're back at Toyohashi. Talagang napakadugong linggo. I really thank God for His guidance. Kung wala siya, walang power. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. And this week, prove that. Ako ang nagplano, pero si Lord ang nag-guide. Minsan, hindi ko maintindihan. Pero habang tumatakbo yung biyahe, nagiging klaro ang lahat. The road starts making sense when I see how every moment carried its own lesson. Maturity in the way I handle challenges, provision, the help that arrives on time, preparation in every task I must learn, service in the opportunities to help others, joy and calling in the music we offer, and even rest in the pauses I didn't expect. Put together, these pieces show me that God has been arranging the journey, my journey, all along. Alright, so thank you for joining on this long week. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aming channel, click the button right there at pati na rin ang bell button para ma-notify ka sa aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.